Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. Ang pangarap ba natin sa buhay ay magkaroon ng mataas na posisyon? Maging CEO ng gantong kumpanya, maging negosyante na milyonaryo o bilyonaryo? Ang pangarap ba natin ay sumikat, magkaroon ng 1 million followers? Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at maging makapangyarihan? In my line of work, ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ng sistema. People start off with good intentions. But the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way, they get lost, nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big, lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magka-posisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang, yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time, as early as now, to stop and think, bakit? Ano bang gusto kong makamit sa aking buhay? Kung naririnig niyo po akong magsalita mula noon, alam niyo hindi ako mahilig mangako. Ang lagi ko nga pong pangako sa mga tao ay hindi ako mangangako. Yan po ang talagang pangako ko sa inyo. Pero basta nakita natin na kayang gawin, di na kailangan marami pang sasabihin, basta ginagawa na lang po natin. Kaya ang importante po ngayon, hindi po yung mga specific kung ano yung panukala nila, kung ano yung pangako nila. Ang pinaka-importante sa lahat, kaisa natin sila sa ating direksyon. Tayo sa Pasig, hindi tayo papayag na paatras ang takbo ng ating pamahalaan at ng ating lipunan. Paabante po tayo, dire-diretso po tayo. Ito siguro, baka personal preference ko lang o dahil talaga may pinaglalaban tayo, advokasya natin. Gusto po natin na... Hindi ko alam kung paano sabihin ng maayos eh. Gusto natin lumit ang mayor. Gusto natin na hindi tayo laging nakatingin sa mga taong nasa pwesto. Gusto natin pag meron tayong mga programa, meron tayong mga proyekto, may 1,000 galing sa LGU, tulong para, sige mag-event yung school. Pero hindi na kailangan maging tungkol sa mayor yung event natin. Pera naman natin to lahat eh. Atin po ito. Pag may accomplishment ako, accomplishment nyo rin yun. Pag pumunta kayo sa mga school, ang ganda-ganda. Hindi mga mukha ng politiko yung nakabalandra. Hindi natin kailangan magtaas ng tax rates sa lungsod ng Pasig. Business taxes, amilyar po natin. Hindi natin kailangan taasan yung rates. Steady lang po tayo. Sa ibang lugar, kailangan nila kasi kailangan ng income, magtataas ng tax rate. Tayo po, hindi. Habang nandito po ako, hindi tayo magtataas ng tax rate. Hindi po kailangan kasi tumataas naman po ang income natin. Kaya baka magulat din po kayo kung bakit ganito na kalaki ang budget na sinasubmit natin sa ating sanggunian panlungsod. Kung mula 17 billion para sa fiscal year 2024, para sa susunod na fiscal year 2025, umabot na po tayo ng 22 billion pesos sa ating annual budget. Komplikado po ito, maraming factors. Siyempre may beginning balance pa yan dahil sa mga reforma, pagbabago na pinakilala natin sa procurement, talagang napakalaki ng natitipid natin.
alam ko minsan parang yung mga numbers na binabanggit natin, medyo nakakalula, halos hindi tayo makapaniwala. Pero yung matatagal na sa gobyerno, alam nilang totoo yung sinasabi natin. Alam po nila na yung natitipid natin na dating napupunta sa SOP ay more than 1 billion pesos per year. Alam po yan ng mga matatagal na sa gobyerno. Alam nila kung gaano katotoo yan. Kaya palaki ng palaki yung pondo natin. Sa punto na kung 1 billion pesos per year, sa loob ng 3 terms, sa loob ng 9 years, more than 9 billion ang natipid po natin. Siguro more than 10 billion kung tutuusin. Kung tutuusin, yung ipapagawa po natin na bagong City Hall, walang maapektuhan na program, project, activity of the city. Walang budget category na bababa yung pondo kahit 1 piso, lahat pataas. Pero makapagpapagawa tayo ng state-of-the-art City Hall that will be good for 100 years. Para tayong nakapagpagawa ng City Hall na libre. Yun yung totoo doon. Kaya gawan nila ako ng kwento, subukan nila kung may maniwala sa kanila, tayo sa Pasig. Ito na po, nagbubunga na yung mga pinaghihirapan nating pagbabago. Ito na po yun, mga kababayan. Muli po, ang mga ginagawa po natin dito, hindi lang basta gumawa lang para makagawa ng proyekto. Hindi lang po para masabi lang na ganito yung project. Maganda man para sa politika o hindi, ang pinipili natin parate, our guide to our decision-making, is what will benefit the city of Pasig in the long run and for the next generation of Pasigueños. Tinaya natin ang buhay natin mismo para magsimula ng mga pagbabago at reforma dito sa lungsod ng Pasig. Mga kapwa ko Pasigueño, ito na po. Now is the most exciting time to be a Pasigueño. Nagbubunga na ang mga pagbabago na pinakilala natin. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Mabuhay ang lungsod Pasig! Mabuhay ang kapwa nating Pasigueño!